Thank you, Ate Juby. Isang malakas ulit na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Good morning, church. Sino dito ang excited sa gagawin ni Lord today? Amen. Praise God. So, before anything else, I just want to say congratulations to all moving up and graduate students. Palakpakan naman po natin sila. Okay lang ba? Pwede natin makita na tayo sila isa-isa. Sige na, yung mga naka-graduate, yung mga naka-moving up ngayon. Sige, please. Please, sige. Ano ba naman na yung mga ano? Sige, go. Moving up. Wow! Sige, go. Sabay-sabay tayo. Congratulations. 1, 2, 3, go! Congratulations! Praise God! Thank you. Makakaupo na po tayong lahat. Grabe, no? Sarap talaga namang maging estudyante. Amen? So, let's start. Samahan niyo po ako. Manalangin muna tayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat po for this wonderful day, for this family. And Lord, we're excited, Lord, sa lahat ng mga gagawin mo pa every day of our lives. Sa simbahang ito, Lord, maging sa aming pamilya, Lord, tulungan mo kami, Lord, di namin kaya nang wala ka, nang wala yung guidance mo, wala yung presence mo. And today, Lord, we ask for forgiveness. Linisin mo lahat ang aming mga puso, ang aming mga bibig, ang aming mga minds, mga narinig, Lord. Kung meron kaming nagawa na hindi galing sa iyo, patawarin mo po kami. Linisin mo kami lahat ng iyong banal na dugo. And right now, Lord, as we end our series Discipline, we are excited, Lord, to listen pa, to learn pa, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita. And Lord, as I share your word, anoint your servant. Ikaw po, Holy Spirit, ang magturo sa amin. Let your will be done in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Today po is the final sa ating series about God's discipline. Last week, ang ating pinag-usapan is disciplined mind. Kayo ba ay nabago na ang ating isip? Taas ang kamay. Di ba na-organize na natin dahan-dahan ang ating pag-iisip? At ngayon, ang ating pag-uusapan, I think kailangan natin ito. No? Nung pinag-pray ko, Lord, patapos na yung aming series. Ano pa ba yung mga kailangan naming disiplinahin? At ito yung message sa atin ni Lord today. The title is Disciplined Tongue. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Parang ang hina. Maganda, malakas. 1, 2, 3, go! Yan. So our main text ay magagaling sa book of James chapter 3, 9 to 12. It is written, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Now, to give you the background, ang author nito ay si James. Si James po is a half-brother of our Lord Jesus. Kung titingnan mo kung sino si James before, isa din po siya sa hindi naniniwala sa kanyang kuya, sa ating Panginoong Jesus. But after all experiences, from the Lord's childhood, magkasama sila no? Pag kuya niya nga So nakita niya yung kuya niya, from bata, nung ang ating Panginoon ay nagsimula na sa ministry, hanggang sa kanyang painful death, at muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit, witness ito lahat ni James. So nung nakita ito ni James, grabe pala itong kuya ko. Isa palang Diyos ito. Dito na nabago si James. So his life was changed and transformed. And you know, James became the founder of the church in Jerusalem. Kaya pag pupunta kayo sa Jerusalem, sila James yung nag-start nun. Sino nakapunta na sa Jerusalem? Sa internet, pwede, lagyan nyo, punta kayo sa Google, no, Jerusalem Church. Okay, makakapunta. At yan daw yung pinaka magagandang church na na-built nung araw, ano po.
Now, as a leader, James originally addressed this letter to the 12 tribes who are dispersed abroad. It means to the 12 tribes scattered, or tinatawag ito sa Greek word na diaspora. So during the first century, sila yung mga unang Jewish believers, Jewish Christians. So they scatter, kumalat sila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Why? Because of the great persecutions. Kaya kumalat yung mga believers nung araw, hindi lang gusto dahil pinupuspos sila ng Holy Spirit because of sa mga matitinding pain, persecutions, death. Dito na ngayon nagdiaspora yung mga believers nung araw. So isa sa mga nasulat ni James, sabi, matuto din daw tayo na disiplinahin ang ating mga dila. So dahil nga, yan yung ating series, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Now, according to the Bible, human tongue are similar. Number one, is the human tongue is similar to a bit used for horses. I think I have a picture here, no? Yan. Ang human tongue daw is like a bit. It's like this, no? It's a bit, no? Sino nakapag-alaga na ng kabayo dito? Taas ang kamay. Meron ka bang alaga? Sino ba ito? Ito sa farm, may hindi ka, puro mga baka lang, mga kanding, okay. So kung may alaga kayong kabayo, may nilalagay daw dyan na bit, no? Teka lang, tingnan muna natin, James 3:3. Ang tongue daw natin is parang yung bit. Sabi ni James, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. So ang humang tongue daw is like a bit. What is bit? Tingnan natin. Balik tayo sa picture. The bit is tiny, just as tiny bit control a large, powerful horse. So James compares ang ating tongue daw is like a bit on a horse mouth. Alam niyo po, ang kabayo daw, ang kanilang timbang is around 1,000 pounds. Tapos, itong bit na ito is only 2 pounds. Pero, kapag yan ay nalagay na sa bibig ng horse, they can control kahit na sobrang lakas ng kabayo. So with this bit, kahit na wild ang isang horse, hindi siya makakapalag basta matame ng bit. So the horse goes wherever it pleases to, being productive, doing work, or taking its rider where they wish to go. So such a small thing directs the whole direction and action of the large horse. So gamay na bakal, pero kayang kontrolin kahit na malakas na kabayo. Ganyan daw ang ating tongue. Number 2, the human tongue is similar to a tiny rudder. I have a picture of a rudder here. Yan. So what is rudder? Ang rudder po, makikita mo yan sa isang malaking ship. Actually, meron din yan sa bangka. Sa bangka, yan yung mga parang sagwan, tapos nakalagay doon sa likod. Sa likod, di ba pang sagwan, no? Parang ano yan yan yung parang pang preno-preno, kaya pang liko-liko, yung parang pala. Yan. So sa ship, kasi dahil ship yung ating example, yan daw yung sinasabi dito ni James. James 3:4, basahin muna natin. Or take ships an example, although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder, wherever the pilot wants to go. So balikan natin yung picture ng rudder. So ang rudder daw is this. Ito po. Isang malaking ship, pero merong maliit yan sa kanyang buntot. No? Ito po yung rudder. No? Ito ay isang malaking hélice din yan.
So what is rudder? Kung kayo ay, sinong ano dito, seaman? Murag seaman. Okay. Alam mo, may bago na akong murag. A rudder is a basic controller to steer ships, boats, submarines, hovercraft, airships, and other vehicles. The rudder is used for maneuvering in ports. Alam mo, kaya pala, dito pala nakuha yung dancer na maneuvers, no? Kasi nagtataka ako, I love dancing. At teka lang, bakit ko ba na ano yung dancing? Inisip ko kasi may grupo kasing maneuvers. Kaya pala maneuver sila. Ito pala yung parang kala ko kung ano-ano lang yung ano. So nakuha pala nila dito yon. So the rudder is used for maneuvering in ports, keeping a straight course in currents, making sharp turns, and executing quick evasive maneuvers to avoid collisions. So makikita mo ito sa buntot ng malalaking ship. Small part daw siya, pero kaya niyang kontrolin ang isang malaking barko. Ganyan daw po ang ating tongue. The third is, our tongue is small part of the body, but it makes great boast. Listen to this carefully, church. Basahin natin James 3:5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. So I think I have a picture here. Ayan. Naka-experience na kayo ng ganyan. Nung tayo ay bata pa. Okay, ayan, no? Siguro lahat tayo merong ganyan, di ba? So ang ating tongue daw is a very small organ in the body that boasts great things. Tiny tongue, but have the capacity to effect massive results. So kahit na daw maliit ito, sabi, it can make great boast. Now, what is boast? Nung sinearch ko, what is boast, it means talk with excessive pride and self-satisfaction about one's achievement, possessions, or abilities. I think meron tayong mga ganyan. Lahat po tayo, no? Is not excuse here. Now, let me give you some example words na pwedeng akala natin hindi siya boastful. Bigyan ko kayo. Ay, hindi na ako magsisimba. Pang mahihina lang yan. May mga ganyan. Ako, may ganyan akong kaibigan, ha? Pangalawa, bakit ako magta-tights? Pinaghirapan ko ito. Ako na ang bahala dito. Pangatlo, matalino at malakas naman ako. Hindi ko na kailangan sumali sa life group. Ito pa. Bata pa naman ng parents ko. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Boast. Another example. Kahit tumaas pa ang gasolina, nasa malakas na kumpanya naman ako. Okay lang. Yabang. Ito pa, mas matindi. Ang ganda at ang gwapo ko kaya. Wow. Ikaw na. Now, church, listen. Let me show you several people have experienced a downfall, career setbacks, or personal failures after making yabang.
Unang-una is si Amanda Bynes. Are you familiar with Amanda Bynes here? I think I have a picture here. This is Amanda Bynes, no? Actually, parang napanood ko na siya noon. At hindi ko, familiar sa akin yung kanyang itsura. Neto, noon. So when I search Amanda Bynes, look at her now. From maganda, pero dahil sa sobrang naging mayabang, tingnan mo po ang naging itsura niya ngayon. So Amanda Bynes, the former child star and actress, publicly made dramatic accusations against her family and others on Twitter, declaring her own brilliance and superior knowledge. Big sabihin, nagtali-talinuhan ito. Pangsariling talino and superior knowledge. So these boastful, erratic, and often aggressive declarations were followed by a very public, personal, and professional breakdown. Di niya alam, nung nagpo-post siya ng sobrang, kala niya matalino siya sa Facebook. Pinag-aaralan siya ng mga tao, di niya alam. Ito na pala ang kanyang professional breakdown, leading to a loss of her acting career. At ngayon, wala na pong kumukuhang kay Amanda Bynes. Bakit? Tinanong sa sobrang depressed niya, nagpatatunan ng puso dito. Iba na ang kanyang itsura. Number 2, ito sikat ito. Sino yan? Hindi niyo nakilala yan, pero he is Tiger Woods. No? Si Tiger Woods ay isa sa pinakakilalang golf player. Pero tanong, nakikita mo pa ba si Tiger Woods ngayon? Dili na. Kasi nga, matindi pala yun nangyari sa kanyang downfall. So Tiger Woods is the greatest golfer of this generation. But Woods displayed immense confidence and often boasted through his dominance on the course. Sobrang galing, walang makatalo, kaya lang, sobrang yabang. Now, following public personal scandals and physical injuries, he experienced severe fall from grace, leading to a long hiatus, loss of reputation. Ito yung pinakamasakit eh. Yung loss of reputation, okay ka lang ma-loss of money eh. Pero yung loss of reputation, yun yung masakit. Ibig sabihin, hindi parang nasira na yung pangalan mo. Reputation is your name. The loss of reputation and years of struggling to regain his former form. Alam niyo po, the latest update ngayon ni Tiger Woods, nagkaroon siya ng car crash. Hindi ko na masyadong binasa, pero sabi, naka-drugs. No? At marami pa pong mga celebrities, no? Mga known people, at maybe kahit unknown, no? Kasi sobrang yabang, hindi na sila umangat, o pwedeng umangat pero bagsak pa rin sila. Ito ang pinakahari ng kayabangan. Let me show you si Lucifer. Are you familiar? Ito po ang hari ng kayabangan sa lahat. Kung may pinaka-founder at king at CEO at boss, president, ito na po. Tingnan mo, sabi ng Bible kung gaano siya kayabang. Isaiah 14:12-15. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low to the nations, you said in your heart, sabi niya. Tignan mo sinabi ni Lucifer, I will ascend to the heavens. I will raise my throne
above the stars of God. I will sit enthroned the Mount Assembly on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Gagawin ko yung sarili ko na parang isang Diyos. Huh? Probe, no? But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Go. He stopped being a holy angel and had become an evil angel. Church, balik tayo sa itsura ni Lucifer, ano? Si Lucifer po ay mataas ang kanyang posisyon sa langit bilang isang angel. He is cherubim. Pero dahil sa kanyang power, sa kanyang beauty, sa kanyang gifts, humabang ito. So God brought him down to the realm of the dead. Ibig sabihin saan? Impyerno po. Hindi na rin siya holy angel. Tinawag siyang what? Evil angel. Kaya may mga evil. At di lang yon, sinipa siya. Umalis ka na nga dito sa langit. Puk! Yabang mo, ha? Dahil di niya na kayang maghari-harian sa langit, dito siya ngayon naghahari-harian sa lupa. At may sumama po sa kanyang, dahil mataas ang kanyang posisyon, na anghel, may sumama sa kanyang 1/3 of the angels na naging evil angels. At sila yung mga umiikot dito sa earth. Pero may hindi rin inalaw si Lord na mga evil angels na nilagay lang ni Lord sa impyerno. No? Kasi very demonic sila. Bagay, sa School of Discipleship, matuturo ko yan. Okay. Kaya mag-life retreat. Pakisabi sa katabi, mag-life retreat. Ganda niya na, no? Alright. So number 4, tongue is like a fire. Ang ating bibig daw is like a fire. James 3:6. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and it's self set on fire by hell. So ang ating dila din daw po ay parang apoy. At kapag hindi napigilan yung apoy na yan, kahit isang palito lang, napabayaan mo at hindi napigilan, kayang ubusin yung buong Davao niyan. Sa isang palito lang po. Ganyan daw ang ating tongue. Para siyang apoy. Di mo mapipigilan. Now, we always have a choice when we speak. God has given us the freedom to choose our words. Some words bring darkness and despair and rooted in fear. Some words bring light and hope and are rooted in love. We have words that are never released and words that should never have been released. We have words that build up and one that tears down. Now, anong gagawin natin? Nakita na natin yung mga 4 na bagay patungkol sa ating dila. Or in other words, sa ating pananalita. Sa ating bibig. No? Unang-una, para daw itong bit. Tama? Pangalawa, para daw itong rudder sa ship. Pangatlo, para daw itong small part of the body, pero kaya niyang sobrang humambog. At pang-4, para daw siyang apoy. Now, anong gagawin natin? Here are the ways
to discipline our tongue? What are the ways to discipline our tongue? Sino dito gusto niya, Pastor, gusto ko na rin simula ngayon, didisiplinahin ko na rin ang aking pananalita. Isang malakas sa palakpak para kay Lord. Yan yung maganda sa Bible kasi hindi natin ito alam eh. No? Masyado din hindi natin din mapigilan ang ating bibig. Pero maganda sa Word of God, tuturuan niya tayo, babaguhin niya tayo. Sabay-sabay tayo ngayon. Amen? Okay, number 1. When teaching, select your words carefully, not professionally. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay, James 3:1. Not many of you should become teachers. Sabi ni James, hindi lahat magiging teacher. My fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Now, we are all born with nothing. Tama po. But time after time, we will learn. Matututo ka, matututo tayo. At darating ang time, gusto mo rin magturo. Amen. Now, ano yung sinasabi ditong teaching? Teaching, according to Merriam Dictionary, it means to educate, indoctrinate, instruct, lesson, train, or tutor. Now, sa ayaw mo at sa hindi, ikaw po ay isang teacher. We are all teachers here. Bakit? Paano? Teacher ka sa pamilya mo. Tama? Teacher ka sa anak mo. Hindi mo napansin, ako po, alam nyo po, si Pablo, hindi naman ako teacher, talagang nag-teacher. Pero nagugulat ako kung ano yung ginagawa ko, sinasabi ko, actions ko, ginagaya ni Nasha at nila Pablo. Sabi ko nga man, lahat. Yung mga ganon-ganon, picture, di ba nagaganon-ganon tayo na picture Jesus? Gulat ako maya-maya pag magsiselfie kami ni Pablo, tapos yung mga smile-smile na. Pero sa kanya, hindi niya pa kaya, di ba? Kaya parang medyo nakatabingi. Hindi lang yun. Hindi lang pagsiselfie. Pati pag nagagalit ka. Pati kung maglalambing ako kay mama. Kinagaya pala. Ganito pala. Sabi ko, patay. Pakisabi sa katabi mo, teacher ka pala. Okay. So teacher ka sa pamilya mo, teacher ka sa kapatid mo. Ayan yung teaching, Instruct. Hindi mo napapansin, nagsasalita lang kayo pero may mga lesson ka ng mga sinasabi. Tama? May mga instructions ka na sinasabi. That's teaching. Teacher ka sa kapatid mo, sa kaibigan mo, hindi mo napapansin. Pero, mag-ingat. Hindi mo napapansin na nagtuturo ka pala the way you talk, the way you act, the way you move. Ginagaya ka. What's that? It's part of teaching. Hindi mo napapansin yung parents mo, tinitingnan ka nila. Ngayon, kay Lord ka na. Nag-o-observe yan sa'yo, yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo. Totoo, but ganyan ba ang mga kay Lord, ang mga believers? Bakit ganyan pa rin magsalita? Bakit ganyan pa rin mag-isip? Ba't ganyan pa rin ang mga actions niya? Hindi mo napapansin, tinitingnan ka nila. At ikaw mismo yung sarili mo nagtuturo sa kanila.
Are you still there? So when teaching, select your words carefully, not professionally. Akala natin ang pag-educate, instruct o lesson, no? Pagaling ang magsalita. You know, yeah, may mga ganyan, di ba? Parang accent, British accent. Iniingatan pa yung words. No? Wala namang masama sa mga accent. Pero, biblically, to discipline your tongue, it's not how you words to, salita. Pero, professionally, but carefully. At alam niyo po ba, isang words lang, kayang makaguba ng isang tao. Ganyan ka-powerful yung word. Isang salita lang. Yung binild mo na sobrang tagal, pinaghirapan mo, isang word lang, pwedeng maguba agad. That's why select your words carefully, not professionally. Number 2, ask for forgiveness for unloving words or attitudes. Pwede po ba sabay-sabay natin ito? 1, 2, 3, go. James 3:2. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Now, pangalawang ways daw to discipline natin ang ating bibig. Balikan natin yung point. Is you ask forgiveness, no? Sorry, hindi kasi talaga tayo na-train. Yung mga proper wordings. Tama. Lalo na kapag medyo napasama ka sa mga kaibigan na mga, alam mo yon, na mga, geng-geng. Napasama ka sa mga ate mo na, alam mo yun, na mga alay. So yan kasi yung makaka-affect sa atin na pwede natin madala in the long run sa ating buhay. Kaya lang ang magandang sabi ng Bible, you ask forgiveness. Kapag nakasakit ka in your words or in your attitude, you can say sorry. Now, there was a popular claims that women speak 20,000 words per day while men speak only 7,000 words. Alam niyo po, hindi pala ito totoo. No? Hindi sa ko yung Happy Women's Hindi Kasi may kakilala din ako, lalaki. Parang 50,000 words per day. Well, nung sinerch ko, kung totoo ba talaga yung 20,000 sa babae, may mga gano'n naman talaga. Pero hindi daw ito, the words are not backed up by scientific evidence. So to make it fair, same lang din ang lalaki at saka babae. May na-meet nga ako Kamusta ka na? Okay lang. So nag-share lang ako, isa okay lang. Ikaw, kamusta ka na? Nung sinabi kong siya na, alam mo, ang tagal, siguro mga 2 hours, siya na nagsalita. Lalaki to. Alam mo paano na ako next nagsalita? Nung prayer na. Ako, grabe to So, hindi lang pala babae yung, maraming mga words, no, kapag even men. Now, sa sobrang gusto natin magsalita, listen, hindi mo napapansin, sobra ka na. Dahil gusto mo lagi kang pabida, hindi mo napapansin,
nakakasakit ka na. Alam niyo po, isa ito sa dinidisipline sa akin din ni Lord. Sabi ko, Lord, ano pa po yung mga gusto mong idisiplinahin sa akin? I'm willing. Yung the way you think, anak. Okay, Lord. Pangalawa, how you talk. Kasi minsan, nami-misinterpret. Sabi ko, aray. Oo nga, no? Kaya last week, hindi lang last week, this is my mission also. May mga taong na-offend sa akin. Ano po? Personally, ang ginagawa ko, kinakausap ko sila isa-isa. Kaya wag kayo magulat, kakausapin ko kayo isa-isa. Ba't kaya ako dinidate ni Pastor? Okay. Well, honestly, may mga sinasabi sa akin si Lord na tao na offend sa akin through my words. Nakausapin mo. Because sige, Lord. Hindi naman ako mali, Lord eh. Sige, tuktukan kita dyan. Kausapin mo. Chat mo. Okay, Lord. So, humble down. So, iniisa-isa ko na. No? Ang sarap pala. Ang sarap pala na yung mga iniisip mo na mga mali, no, di pala totoo yun, no? Nilalaro ng demonyo yun eh. Kaya ang ganda ng series natin, no? Yung discipline. Nilalaro pala tayo ng demonyo, pati yung ating thinking, pati yung the way we talk. So nagsorry ako, hindi dahil mali ako, hindi rin mali sila. Pero hindi ko na kaya yung merong sama ng loob. Lalo na kay Lord na tayo. Amen. Diba? Kay Lord ka na eh. Serve ka na. Tapos, may mga grudges ka pa pala. So yun yung sinasabi ko, Lord, I want more. Okay, if you want more, say sorry. So iniisa-isa ko sila lahat. Anak, ito, mag-sorry ka. Anak, ito, sorry ka. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa. Sasabihin ko na dito rin, sorry. Pwede po ba pakisabi sa katabi mo, sorry. No? Di ba? Ang sarap? No? Siguro mamaya, no, after this na lang or after our closing prayer, puntahan mo yung taong parang medyo na-offend ka or naka-offend sa'yo. You hug him or her or say sorry. O maybe, some people, wala man dito, you chat mo siya. No? Ask for forgiveness for your unloving words and attitudes. Amen. Amen. Number 3, malapit na tayo matapos. Dedicate your heart, mind, and tongue to the Lord daily. Sabay-sabay po tayo ulit. Sabay-sabay po natin itong basahin. 1, 2, 3, go. Tuwing kailan daw po? Daily. James 3, 9 to 12. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. So ang ating tongue daw, pinupuri daw natin si Lord. Lord, praise God! Amen! Hallelujah! Pero sa tongue din daw natin, dyan din lumalabas yung curse. Ay, ikaw demonyo ka! Sabi ni James, hindi daw pwede yun. Di ba?
Kailangan mamili ka lang. Para kay Lord ba yan o para ikaka-curse ng iba? Another, Luke 6:45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full. So kaya ang ganda ng point natin eh. Connect kasi siya. Hindi lang yung mouth. Kasi connected din yung mouth sa heart, connected din ito sa mind. Di ba? Pwede kasi ang galing lang magsalita eh. Nadadaya yung words eh. Pero ang bigat pala ng heart eh. Nadadaya din yung mind eh. Kaya sabi ni James, you dedicate your heart, mind, and tongue to the Lord daily. Araw-araw ito. Alright? So dedicate means devote or give up. Sabi, you devote every day, you also give up every day your heart, mind, and tongue to the Lord. And last, number 4, practice speaking words that will encourage, comfort, edify, and inspire. Sabi po, you practice words that will encourage, comfort, edify, and inspire. Kung dati, puro discouraging yung ating mga sinasabi, ngayon naman, dahil narinig na natin ito, maganda naman mga encouragement. Amen. Dati, ang mga words natin is discomfort. Ano ba yan? Pangit naman suot mo. Di ba may mga ganyan tayo minsan? Imbis na, alam mo, maganda yung, ano muna, pang comfort mo, maganda yung suot mo, Pero, pwede, baka may mas better pa. Wow! Ang ganda ng buhok mo, Saan ka nagpa... Ito na naman ako. Ayoko na nga yan. Yung mga ganyang example, nabago ng aking dila. Sana ako? Proverbs 21:23, go. Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Ang tao daw na binabantayan ng kanyang pananalita o bibig. What is calamity? Go. Sakuna. Or matitinding, masasakit na mangyayari. So kapag ang isang tao daw binabantayan niya, iniingatan niya ang kanyang bibig o dila, ibig sabihin, malayo siya sa calamity. Another verse, Proverbs 10:21, the lips of the righteous nourish many, but fools die for a lack of sense. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of sense. Now, proper speech is not only saying the right words at the right time, but it is also controlling your desire to say what you shouldn't. Ito po, mga untamed tongue or mga pang-discourage, discomfort, or hindi mga nakaka-inspire na pananalita o mga sinishare. Unang-una is gossiping. Okay? Gossiping is, yung words ngayon, ano yan? Marites. Yan. What else? Putting others down. Imbis na inaangat mo siya, ginagawa mo, minamaliit mo siya. Bragging, manipulating, false teaching, exaggerating. Yan, di rin magandang yung words na yan. Kwento sa'yo, inedit mo. No? Chinat GPT mo pa. Tapos bayad. Kaya magaganda pa lalo yung grammar. Tapos nung shinare mo, ang ganda. Parang, naniwala naman ngayon yung isa.
Okay? Exaggerating. What else? Complaining. Flattering. Higit sa lahat, lying. Ito daw yung mga discouraging and discomfort words and mga nonsense na nangyayari sa ating mga bibig. Now, before you speak, ask, is what I want to say is true? Is it necessary? Is it kind? Ulitin ko po. Bago ka magsalita, yung sasabihin mo ba ay totoo? Pangalawa, kailangan ba? Pangatlo, makakabuti ba? Kung hindi, wag na lang. Proverbs 18:21, go. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Look at the power of the tongue. Buhay or pwede daw kamatayan. Ganyan ka-powerful ang ating dila. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sa aking pagtatapos po, what's the lesson? To summarize our topic, discipline tongue. Number 1, a person who learn to control his or her words will have gained self-control over his entire body. In other words, ang isang tao natuto niyang kontrolin ang kanyang pananalita, ang kanyang sasabihin, na kontrol niya na rin ang buong kanyang katawan. Parang beat. No, yung beat yung sa kabayo kanina. Maliit. Pero nakontrol niya yung buong kabayo. So ganyan din daw tayo. Kapag natutunan mo ng kontrolin ang iyong dila, ang iyong salita, kontrol mo na ang iyong buong katawan. Pangalawa, kung wala na rin namang mabuting sasabihin, tumahimik na lang, magmumuka ka pang matalino. Ulitin ko, bago ka magsalita, teka lang, totoo ba tong sasabihin ko? Teka lang, tama ba ito? Kung hindi, better to shut. Bakit? Magmumukha ka matalino. Sabi ni Solomon, go, Proverbs 17:28. Even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongue. Grabe, ang ganda pala ng silent, no? Ba't ang tahimik nyo? Talino! Baka mamaya magkita-kita tayo, ha? Kamusta ka na? Hi, how are you? Huwag naman ganun ka-silent, ano? So sabi, if the fools ay magmumukha matalino if they are silent and discerning if they hold their tongue. Ganda na nag-share sa akin, ano? Ang tao daw na maingay ay parang isang latang walang laman. Di ba yung lata, pag ginano mo, yung latang walang laman, tang! Ang ingay kasing walang laman. Pero yung mga taong matalino ay parang latang puno. Silent lang sila. Pag ginanon mo, walang tunog.
Ganon din daw sa dagat. No? Hindi mo napansin yung mga maingay. Yung maingay, shh, shh, nandun sa mababaw. Tama? Kasi nandun yung waves. Shh. Pero yung mga malalim, nandun sa gitna. Peaceful. Same with the humans. Taong maingay. Wala. Pero yung mga totoong malalim, tahimik. Pakisabi sa katabi, Hindi ako nagsabi niyan, si Solomon, pinakamatalino ito, okay? Last number 3, ang taong may malinis na puso at disiplinado ang bibig, maging ang matataas na tao ay kanyang magiging kaibigan. Ulitin ko po. Ang taong may malinis na puso at disiplinado ang bibig, maging ang matataas na tao ay kanyang magiging kaibigan. Proverbs 22:11. One who loves a pure heart and who speaks with grace will have the king for a friend. Sino dito gusto magkaroon din siya ng mga something different, high friends? Taas ang kamay. Sabi, kapag ikaw daw ay may mabuting, malinis na puso, at kapag ikaw ay disiplinado ang iyong pananalita, alam mo, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Pero tingnan mo yung mga taong una, may kaibigan, pero maya-maya, iniiwasan na. Kasi nga, bakit? Pacman ka eh. Kaya si Pacman, matbuti na lang, starting today, maganda, disiplinahin mo yung dila mo. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tatayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Habang nakapikit pa ka, pwede bang i-touch mo ang iyong tongue, no, as a prophetic gesture? Hallelujah. Let's sing a song, no? Sige, wag mo intindihin yung katabi mo ngayon. Hallelujah. Lahat tayo hingi ng sorry kay Lord. Lord, patawarin mo kami. Even yung mga nasa online, Lord, patawarin mo kami sa aming mga bibig, sa aming mga dila. Lord, linisin mo ito lahat ng iyong banal na dugo. Alisin mo, Lord, all the bitterness, Lord. Alisin mo, Lord, yung mga panloloko, Lord, ginagamit ng demonyo, Lord, yung aming bibig, Panginoon, sa mga maling bagay, Lord, patawarin mo kami. Simula ngayon, nililinis ng Diyos ang iyong dila. Nililinis ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isip. Receive it in the name of Jesus. Lord, sorry Lord if we curse people. Nakasakit kami sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwa-tao, sa aming mga magulang, Lord, sa aming mga anak, sa aming asawa, sa aming mga kasamahan, sa simbahan, Lord. Nakasakit kami sa pamamagitan ng aming bibig. Lord, patawarin mo po kami. May mga na-offend sa amin, Lord, sa pamamagitan ng aming bibig. Lord, we just want to say sorry. Even, Lord, kung na-curse ka namin, Lord, sa pamamagitan ng aming dila, patawarin mo kami. Sige, you ask forgiveness to God. Baka na-curse mo si Lord sa pamamagitan ng iyong bibig, ng iyong dila, ng iyong words. Sige ka ng tawad sa Kanya ngayon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon.
for another chance again, for reminding us again through your words from the book of James, Lord, na kailangan din pala namin, Lord, disiplinahin ang aming mga dila, Lord. Dahil para itong beat, Lord, kaya palang itong, kahit pala sobrang lakas ng kabayo, pero because of a little bit, Lord, kaya itong matame. Ganon din pala ang aming bibig. Kahit na sobrang lakas namin, Lord. Pag hindi namin ito na-tame, maraming masisirang buhay. Pangalawa, para daw itong rudder. Ang tang daw natin is like a ship's rudder, na kung saan nagbibigay direction sa iyo. Ingatan mo yan. Third, it's a small part of the body, but it makes great boast. Kahit nagamay lang ang ating dila, pero grabe maghambog na. At alam mo yan, Lord, patawarin mo din kami, Lord, kung naging hambog mi. Naging hambog ko, Lord. I just want to say sorry. Hambog kami, Lord, sa aming pananalita, sa aming actions, Lord, sa aming pag-iisip. Lord, patawarin mo kami. And last, our tongue is like a fire. Pag hindi mo pinigilan yan, maraming masusunog. That's why, Lord, we repent. All of us, Lord, we repent. All the whole church. My brothers and sisters here, Lord, we humble ourselves before you, God, asking for forgiveness. Patawarin mo kami, Lord, in the name of Jesus. And thank you for giving us again a chance, Lord, na baguhin, ayusin, disiplinahin ulit ang aming mga bibig. Help us then, Lord, to ask forgiveness, to humble down for those people, Lord, na na-offend namin. And right now, open your eyes. We will roam around here, no? If there's someone na na-offend ka dito sa churchmates natin sa pamamagitan ng iyong salita, you can go. Sige, mabilis lang and ask forgiveness. Sabi mo lang sorry. Sige, sinadya mo man o hindi. You say sorry. Sige, let's roam around. Okay, go. Let's roam around. Sige, ikot ka. Kung may mga may mga nasabihan ka, sige, go. Puntahan mo. Sabi mo sorry. Yung maayos naman ha, sabi mo sorry. Hawakan mo siya. Hayakapin mo, sabi mo sorry. Go. Sige, so. Amen. And lastly, kung yung may mga tao na wala man dito, no? Message mo siya. Or kung may time ka, puntahan mo siya. Actually, it's for you. Not for them. It's for you and for your family. Kasi napapasa mo yun. You ask forgiveness. Amen? Sige po, do we have new friends today? Okay.
Let's welcome our new friends. Palakpakan naman natin. Alright. Sige, pag-pray po natin siya. Let's late. Can we invite you to move forward here? Sige na, tara. Samahan mo na lang siya sa Chan. Okay. Sige, tara. Sige na, pag-pray ka namin. Can you face to that? Harap ka sa kanila. Palakpakan naman natin siya. Lahat tayo, sabihin natin sa kanya, welcome! Sige, pag-pray natin, lay hands natin siya. Lord, maraming salamat po. Praise God. Again, palakpakan po natin ulit si John Robert. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Pagpapalain tayo ng Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, we pray and release blessings, heads of protection, Lord, to each and every one of us. Lord, to our families, from wrong teaching, from the wrong people, Lord, mga wrong emotions. Lord, we rebuke it right now in the name of Jesus. Lord, we pray also for the works of our hands. Lord, lahat ng mga aming tinatrabaho ng aming mga kamay, pagpalain mo po. Ganun din, Lord, ang aming mga negosyo, Lord, may you bless it in the name of Jesus. Our work, our school, Lord, salamat po sa mga nakagraduate sa amin, Lord, nag-moving up na mga estudyante. But Lord, there's more, Lord, in the name of Jesus. And also, Lord, we pray for healing. Basta amin, Lord, may sakit dito. Lord, ako may sakit ako. Lord, I pray for complete healing. Maging mga nasa online namin, Lord, o kung meron kang mga kamag-anak na may sakit, right now, receive complete healing. And Lord, we pray also for opportunities. Lord, more opportunity na galing sa'yo, Lord. Nagpipray ba dito, Lord, ng bagong trabaho, business, great deals, Lord. Open it, Lord. Bigyan mo po sila, bigyan mo po kami in the name of Jesus. Lord, we also pray for financial provision. Lord, nakikita mo, Lord, ang nararanasan ng aming bansa. Panginoon, kulang kami sa krudo, tumataas lahat, Lord, ng bilihin. Pero we believe, Lord, hindi mo kami pababayaan sa pangalan ni Jesus. You will provide more in the name of Jesus. Gagawa ka, Lord. Bibigyan mo kami ng wisdom, ng diskarte. Paano pa kami, Lord, magtrabaho and make business, Lord, for your glory in the name of Jesus. And Lord, thank you for your church. Lord, ikaw po ang bahala at ang magpastor, Panginoon, sa simbahang ito. We're excited, Lord, sa mga gagawin mo pa. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin. And we bring back all the glory, honor, and praise to you. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Praise God. God bless po and see you sa ating live retreat preparation.